mga ka-DDS na patuloy na umaasa ng pagbabago sa ating bayan. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa dahil unti-unti na natin nakakamit ang malawakang pagbabago sa ilalim ng pamumuno ng ating mahal na Pangulo na si Pangulong Duterte. Pagbabago na hindi natin natikman sa mga nagdaang administrasyon. Pagbabago na matagal nang sinasabi ng mga nagdaang administrasyon, ngunit nananatiling pangako lamang, hindi tulad ngayon nang umupo na ang ating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte na wala pang isang taon ay kitang-kita agad naman ng malaking mga pagbabago. Ako po muli ang inyong makakasama, ang inyong ka-DDS, isang ordinaryong mamamayang Pilipino na katulad ninyo ay malaki ang tiwala sa ating Pangulong Duterte. Ako po si Mocha Uson at ito ang ating programa, Mocha Uson Vlog, the TV show. Ngayong araw, isang makabuluhang pakikipag-usap ang hatid ng ating show sa inyo dahil na-interview po natin si Governor Imee Marcos. At mamaya naman ay makakapanayam natin ang ating ka-DDS na si Binibining Maharlika. Narito, panoorin natin ang ating panayam kay Governor Imee Marcos. Hello po mga ka-DDS. Kasama po natin ang napakaganda na si Gov. Imee Marcos. Hi, Gov. Hello, welcome to Ilocos Norte. Sana nag-enjoy kayo paikot-ikot kahit short time lang. Thank you very much po for the warm welcome. Sobrang enjoy po kami. Unang question, makalipas po ng 31 years, sa tingin nyo ano ba ang naidulot ng EDSA Revolution? Ganun nga. Minsan, usap-usapan namin pamilya, syempre masakit sa kalooban at lahat. Pero sa hunot dulo, ano bang naibigay sa ating bansa? Yan ang pinakamalaga kasi hindi naman issue ng pamilya yun. Siyempre sa umpisa, sakit. Yun ang drama namin. Pero after a while, iniisip mo, ang laking pagkakataon sana. So, naging sayang na rin. Dahil marami sanang nagawa at sana talagang nabigay ang mga pangako. Subalit, sa palagay ko marami rin nabigo. So, I think kailangan natin makita ngayon, mahaba-haba ng panahon, mas titinik na rin yung mga millennial nakikita naman, nung Marcos era, maraming pagkakamali, ako na una doon. Tapos yung after the Marcos era, marami bang nagawa? Yun ang issue. Kailangan tignan natin. So, eto nga, kung minsan si Presidente Duterte nagsasalita ng martial law, saksakan ng tapang, kinakabahan nga ako. Pero pag nakikita mo yung kaguluhan sa Pilipinas, yung issue ng drugs, yung walang sumusunod at pasaway, parang napapaisip ka na konting disiplina nga ang kailangan, konting pagsasaayos at kasunuran sa batas. Pero hindi ko sinasabing martial law. Sinasabi ko lang na ririnig ko lang talaga yung sinasabi ni Apo Duterte na may talagang tama ron. Gov, bakit kaya pag sinabing Marcos ay meron ng stigma? Oo nga ewan ko ba. Ito nga ang malaking problema sa amin na ang bigat nga ng pangalan namin Minsan kami ni Bongbong napapadapa kami sa sarili namin kasi yung mga sinasabi na wala namang kinalaman sa amin. Maliliit kaming bata noon. Actually, yung tatay ko naging presidente, I turned 10 years old. Si Bongbong, 7 years old. Si Irene, 5. Yung bunso namin, ang lit-lit niya. Kami yung pinakabatang anak ng presidente. Yung tatay ko pinakabatang presidente. So marami kami hindi alam. Tapos biglang pinapasagot kami sa kung ano-ano mga bagay-bagay. Na kung tutuusin, yung narinig rin lang namin at saka yung nabasa rin lang namin. Ang bigat rin talaga ng Marcos. Pero sa kabila nun, pag nandito ka sa Ilocanja, ang tindi naman ng Marcos, yung talagang pasok na pasok ka, instantly mahal ka ng tao na kung tutuusin siguro, hindi ako mananalo ng barangay kapitan dito kung hindi ako Marcos Pero malaking bagay talaga yung Marcos, good and bad, tama yung sinabi mo. Parang halos konti na lang yung neutral. Yun nga yung request ko sa mundo, na kung sana, siguro balikan na lang natin ang mga nangyari para alam natin yung katotohanan. Sabi nga nung iba, everybody has a right to their own opinion, but they don't have a right to their own facts. Alamin natin, ano ba talagang nangyari? Ano ba talaga yung facts? So, Ano po ba talaga yung nangyari? I think marami talagang nagbabasa tungkol sa umpisa. Marcos 1 and 2, marami naman yatang masasabi na maganda.
hindi naman siguro maibabat-bat ng pangit yung infrastructure. No? Nangyari na yun, talagang nauna tayo sa lahat ng mga kalsada, yung mga roro, yung mga MRT, LRT, yung sakit ng ulo, na umpisahan pa nung panahon na yun. So, infrastructure, I think, hindi mapagkakaila. Ganon din yung agriculture. Yung rice nung panahon na yun, talagang hindi tayo nag-aangkat, kundi talaga nag-export pa ng bigas. So, okay tayo, no? Medyo busog. Ayos naman that time. Pero, yun nga, sa haba-haba ng panahon, dahil 21 years, sa mga bandang huli, hindi na rin, marami rin talagang, siyempre, wala namang perfecto, di ba? Sa haba ng panahon, may mali talaga. Sa isang araw nga, nabi kong kapalpakan. E di talagang, hindi mapagkakaila rin na may mga pumalpak na tao, may mga program na hindi ayos, may mga batas na hindi na isatupad. So, Gov, matapos pong mailibing ang inyong father na si former President Ferdinand E. Marcos, what's next for the Marcoses? Oh, wow. Marami pa kaming what's next Dahil pinaka top of mind talaga yung protesta ng kapatid ko. Apakahirap kasi magbuo ng ebidensya kapag automated. Ganun pala. At pati nga si Presidente Duterte na napaka-overwhelming ng support, palagay ko nabawasan rin ang boto yun. Mas maraming boto, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, lalo na sa Luzon. Apakaliit naman ang natira sa kanya. Ganun din yung nangyari kay Bongbong na palibasa gitgitan yung kanilang laban, talagang mukhang mahirap. Pero ngayon nga, dahil may SD card, may BCM, pinaalis na yung mga Smartmatic, ang hirap magbuo. Pero yun ang next para sa amin, ipaglalaban namin yung protesta ni Bongbong at sana tuloy-tuloy na dahil marami pa rin kaming kaso Napakaraming kaso sa ninana namin sa papa ko, sa nanay ko, ang dami pa rin ECGG, ang dami pang issues sa Sandigan. So, unti-unti na babawasan, malaking bawas na dahil naipakita naman namin na talagang umpisa pa lang kasi yung tatay ko, very successful lawyer na may pera na yun gusto nila na ipakita na talagang zero na zero. Hindi naman kasi pwede, kaya hindi tumutugma yung mga income. So, Gov, kayo ba ay nagpe-Facebook? Paminsan-minsan. Nagpe-Facebook ako kaya lang, minsan pinagbabawalan rin ako ng media kasi hindi daw ako nagsasalita na kagalang-galang. hindi raw tama. No, hindi daw governator na daw yung dating ko minsan pag mainit ang ulo at hindi daw kagalang-galang. Kasi Kaya, po, ganun. sa Facebook, sa social media, kahit kasi po ako, ang sinuportahan ko po for Vice President is Cayetano. Of Dahil course. Dukay po ako. Oo. Pero, bakit po kaya ginagamit ng mga anti-Duterte yung si BBM to discredit the supporters of President Duterte? Kamakailan nga lang po may kumalat na fake check na nakapangalan sa akin 300,000 pesos galing daw kay BBM. Kukunin ko na po sana sa inyo dahil wala po ako natatanggap. Pero sa tingin po ninyo, bakit may mga ganong propaganda na yung ginagamit na to discredit the supporters of President? Sabi nga ni Presidente, yung mga dilaw, akala nila sila talagang manghahari forever Akala nila, pag sinabi ng pula o Marcos, masama na kaagad. Pero alam naman natin, may isip naman ng tao ngayon. Hindi lang basta dilaw, yun na yun. Talagang lahat ng sabihin nila, tweed na daan. Alam naman ng lahat na hindi naman totoo yan. At ililink si Presidente Duterte para siraan siya, i-oust Duterte, tapos ikakabit sa Marcos. Ang tao, matinik na ngayon. Sabi mo nga, may Facebook nga. Alam na ng bata lahat na nangyayari sa mundo. At hindi mo basta sasabihin sa kanila, ito ang totoo. Siyempre, talagang susuriin maigi yun available lahat. Yung mga check-in na yan, bilib naman ako namang kalokohan yan. So, Gov, nalalapit na po yung EDSA anniversary celebration. Sa February 25 gagawin yon. Yeah. Meron ba kayong mensahe sa mga kababayan natin? Sa palagay ko, it's a time for reflection
and national mindfulness. Isip-isipin natin ano ba yung kabutihan na nangyari noong mga panahon na sinasabi bago magkaroon ng EDSA. Isipin din natin anong naganap pagkatapos ng EDSA. Talaga bang nakapagbigay ng kapayapaan? Nakatulong ba sa bawat pamilya? Nadagdagan ba yung pagkain sa hapagkainan? Siguro, alamin natin kung ano talaga yung before and after, kung sapat na ba yun. And before and after, ano naman ang ngayon. Kaya sana may makabagong EDSA na tutulong talaga at makakapagbigay ng pagbabagong totoo.